Hello everyone. Today, we have an exciting adventure lined up for you as we explore one of the hidden gems of Laguna, the Villa Socorro Agri-Eco Village. Nestled in the picturesque town of Pagsamay, Villa Socorro is more than just a park. It's a vibrant eco-tourism destination marked by sustainable agriculture with their most popular banana chips and kamote chips. Today, we're going to explore their magnificent farm. So ito na nga, nandito na tayo ngayon sa Villa Socorro. Nakikita dito na naglalakad-lakad na ako para ma-enjoy naman at mas magala ko pa ang Villa Socorro. Dito, habang naglalakad kami, kitang-kita kung gaano kaganda at gaano kaalaga ang kanilang villa. At may mga nakakatuwa pa mga site rito. Hug a tree and take pictures. Talaga nakakatuwa ang lugar na ito at talagang may enjoy nyo ang pag-nature walk at ring na rin dito ang mga muni ng mga ibon at sadya talaga unwind ang paglalakad sa gubat. So, ang pupuntahan nga pala namin dito ay ang river ng Villa Socorro kung saan pwedeng pumunta ang mga tourists upang upang mag-swimming at mag-refresh naman sa malamig na tubig ng ilog. Medyo malayo-layo yung lakarin pero nakaka-enjoy naman. Talagang makikita nyo kung gaano kaganda ang gubat dito. So ito na nga, habang naglalakad ulit, ay may nakita na naman kaming isa pang magandang sign. Yapusin mo ako ng parang jowa mo. Nakakatuwa ang sense of humor ng mga natiga dito sa Villa Socorro. Hmm, pagniya. Yo, ganito. Just follow the dog. Ano kami?
lake nila. At tinan nyo naman, meron pa sila ditong parang cottage kung saan pwedeng tumambay ang mga bisita. Tinan nyo naman kung gaano katahimik at gaano kaganda dito. At hindi man lang masyadong kita pero may mga hayop din na pag-alagala rito. Ayan. Oh, tropa tayo ah. Uy, lumabas. Ganda. So yung mahabang lakad na yun, ayun pa lang yung papunta dito sa napakagandang ilog. Dito na nyo Ayun na naman, nga. napakalinis. Kita naman kung gaano Zoom tayo ng kaganda konti. at gaano katahimik dito. Uy, Ayun na nga. May hindi mo na siya kita naisa pero pa na tayong kabayo yun. kabayo. Ayon Ayan. sa caretaker nila, mga gala lang yung mga yan. Mga gala lang yan. Napakaganda rito. At wala talagang Napakasariwa ng nag-aalaga sa kanila. Ay, may ganda pa. At ano dyan, nag-enjoy dito sa So villa. yun, yung part na to ay open sa public. So ano pa pwedeng gawin dito ng mga ng mga bisita? Pagka nagpupunta sila dito sa ilog. Ilang may ligo. Ah, I see. So ayun, nakita ko gaano Ayun, nakita ko kami na gaano may kasarap ang kabayo hangin doon. dito. At sa mga gustong bumisita dito sa Ano yun? Villa May Socorro, bayad po ba yung pagsakay nila sa ay kabayo? huwag kayong Magkano? mag-alala. Hindi lang panay gubat ang makikita nyo rito, kundi meron din napakagandang Ay, yung anyong tubig na okay. talagang mag-e-enjoy kayo. Hmm, Susunod naman ay tayo magagala sa pinaka-villa. Titignan natin kung ano yung maliban po sa kabayo, ano pa ano yung pang mga mga hayop pwede na nilang nakikita dito? Meron din ipakita sa dito. atin. Nice. So ito na guys, tinutour tayo ni Ma'am ngayon sa facilities ng Villa Socorro. Dito makikita natin yung lugar kung saan nila niluluto yung pinakasikat nila na banana chips at mga kamote chips. At ipapakita rin sa atin ni Ma'am kung saan nanggagaling yung mga saging, kung saan nagaling yung mga deliver. At dito na yun sa part. We use ipa or rice hull to cook the banana. Oh, talaga ano po, no? All natural. Yeah. Kasi yung ipa din kasi adds aroma sa balat. So, ayan, dito, doon din natin binabagsak. Ito naman yung laman. Okay. Ayan, dito naman. Alin muna kita dito sa certain area na banana. We do scheduling kasi. Kasi naman, since we have 250 partners, or hindi namin sila kaya accommodate, kaya naman, gumagawa kami ng schedule kung magdadala ng sabi ngayong week, sunod ng week, para organize mo siya. So, ayan, hindi lahat ng sabi ay ipinapasok sa manufacturing. Kasi kailangan mo quality kami naman na tulad nito, hindi na pwede. Pero ito, hindi naman to masasaya. Kasi kapag okay pa siya, ginagawa niya nila, or dito, tulad ng magawa kami banana.
Ata nakita ka na Yan. doon. Hindi pa tayo nakapunta doon. So, kung gusto mo, para makakilala. So, ayan, in every case naman ay merong 200 200. pieces every day. Oh. Ayan. So, ayan, meron din naman kami ng iba, ay bayuhan. So, parang libangan lang ni Sir. So, nagtayo siya ng iba. Kasi yung mga bayuhan, kasi yung mga gustong magpabayo sa bayan pa, sa malayo pa, dito na lang. Pero sa murang halaga na lang yung bayo. Pero yung ano namin is, kung pwede bang, amin na lang yung ipa. And then yung darak ipa para sa pagluluto ng saging, yung darak para sa baboy. And then, yun ang nangyayari. Ayos ah. So, ito naman yung value store namin. So, ayan, pwede mo siyang videohan para nakita mo. Okay. And then ito. Okay. So, dito, pinapasok yung saging. So, sabi ko sa'yo, ginagawang fertilizer, yung banana peel and then yung carbonated rice naman. So, ayan. Dito naman, mano-manong binabalatan ng mga balat. So, kailangan balatan ng as in hilaw na hilaw. Kasi doon naman dahilan kung bakit nagiging crispy yung saging, banana chips natin. Hindi pwede kaming mag-produce ay mag-cook ng saging na habal na or hinog na. So, dapat hilaw siya. And then, kita mo siya sa may whiteboard. So, sinusulat dyan kung, kunwari si Annabelle, nakailang trays na ba siya? Kasi pakyawan. Pakyawan ko. So, dito tayo. So, ito yung after refill, proceed na tayo sa shredding area. So, mano-mano din ang pag-shred. So, may ginawa lang yan na kasalanan ng saging. Okay. So, customize yan. And then after shred, na yan. Kung mapapansin mo, andun yung ipa, doon yung binabagsak. Parang ano lang. And then almost 5 minutes lang siya luto. Mabilis lang po. By batch naman. Parang ginagawa nila parang by tray. Okay. Yung ginagamit nila once na natin. So, and after yan i-pack, proceed na tayo dito sa packing area. So, ayan. Ito naman yung packing area na. So, ayan pinapack nila 100 grams ng sweet sa banana chips. Ayan. So, yung sa yung banana chips namin kasi may 100 grams and 30 grams. So, yung 100 grams namin, yung retail price niya 70. Kapag nag-wholesale ka, 56 pesos na lang. And then, yung isang box nun ay 48 pieces. Okay na rin. Not bad. And then, hindi naman lahat, kaya ng sabi ko sa'yo, napakamahalaga yung sinusort namin dito lahat. Simula sa pagbabalas, hanggang sa pagluto, hanggang sa pagpak. Most especially sa pagpapak. Kasi hindi lahat ng nilalagay dyan ay pinapak lang. Ito mapapansin mo, reject ko. Bakit siya naging reject? Kasi pwede kasi napasobra yung sugar na dumikit sa saging, sa banana chips, or nagdikit-dikit pa sila. Okay. So, ito yung isang machine namin yan, sa seal. Kapag sinisil na ang product namin. And then, pag-put na date. So, hindi halos machine ang nasa loob. Halos, mapapansin mo ay mano-mano yung ginagawa. Kasi, yun yung help namin, yun yung advocacy namin na to help yung mga residents dito sa baga. Kasi kaya naman namin na mag-put na ng machine para mas mabilis yung pag-produce
Pero hindi namin ginagawa kasi ayaw din namin na mawala ng trabaho yung mga tao naninirahan dito. Opo. So ayan, maliit man itong manufacturing namin pero At ayun na guys, mapapansin dito mo, na natatapos ang ating paggagala sa Villa Socorro. Thank you for watching. The best guys. Kung makakapunta kayo dito sa Villa Socorro, kayo yung mag-e-enjoy dito. Oh, Lanzones, Lasium Domesticum. Hindi ako magaling sa hindi ako magaling salita ng scientific. So, I think itong pupuntahan naman natin na part ito ay ito ata ang kanilang chapel, I think. Hindi ako sure kung pwede tayong pumasok sa chapel na ito. Pero, mamaya, pagka nakapag-interview tayo ng mga non-stop nila, tanong din natin ba kung pwede makapasok sa chapel. Kasi, ang galing yan. Mukha talaga siyang mukha siyang panahon pa talaga ng makastima, which is isa pinaka the best bagay sa so ito yung bahay na pinasukan natin kanina. Ito yung dining hall. Makikita niyo yung part na to. Yun. Ito tayo guys kanina. Ay, dumaan ka naman. Okay, nagagala. May parang may code din ng mga room nila dito. May kamatis, ang palaya. Ngayon ayun. Tayo mo rin nakabalik din sa mga manukan. Ang puno ulit ng saging. Ayun, ito pala yung hinahanap.